Magandang araw! Ngayon mag-aaral tayo ng bago nating aralin para sa Araling Panlipunan. Pero bago ang lahat, kumusta kayo? Sana nasa mabuti kayong kalagayan kahit nasaan man kayo ngayon. Laging mag-aaral, makinig kay mommy and daddy, and syempre huwag kakalimutan laging magdasal sa ating Panginoon. Okay? So, ngayon, maging excited tayo kasi meron tayong bagong lesson sa AP, okay? So, last week, nag-aral tayo ng bagong aralin and medyo mahirap kasi sariling sikap natin pinag-aralan ang mga aralin na ito sa tulong syempre ng ating mga magulang. Pero ngayon, praise God na meron tayong technology, okay? Meron tayong video ngayon. Nakikita niyo ako. Sana nakikita ko rin kayo. Pero tuloy ang ating pag-aaral, okay? So ngayong araw na ito ay pag-aaralan natin ang tungkol sa mga tungkulin ng batang Filipino. Pero bago ang lahat, pag-aralan muna natin yung Aralin 15 na tungkol sa mga karapatan ng batang Filipino. So, reviewin lang natin. Alam kong napag-aralan nyo na ito, pero mas mainam na ma-review natin siya ngayon. Okay? So, sa mga karapatan ng batang Filipino, pag sinabi natin karapatan, okay, sa English ng karapatan ay right. So, pag sinabi natin karapatan, ito yung mga bagay na kailangan o pwedeng gawin ng isang tao para mamuhay siya ng maayos. So, ito yung mga rights na binigay sa atin ng ating lipunan, ng ating Panginoon upang magkaroon tayo ng mas maayos at mas masaganang buhay. Okay? Halimbawa, meron doon sa ating aralin na siyam ng mga karapatan at try nating i-refresh, okay? I-reviewin kung ano ang mga ito. Una, ang isang batang Filipino ay may karapatang maisilang. Okay? So, karapatan ng isang bata na magkaroon, of course, ng pangalan. So, alam ko, ikaw, alam mo yung pangalan mo, alam mo yung pangalan din ng mga kaklase mo, at iyon ay iyong karapatan. Okay? Karapatan mo na mapabilang sa mga mamamayan ng isang bansa. So, for example, sa atin, tayo ay isang Filipino at tayo ay napapabilang or we belong sa Philippines kasi ito ang ating country. Therefore, tayo ay isang Filipino. Pangalawang karapatan ng isang batang Filipino, karapatan na maging malusog. Ayan. So, dahil tayo ay may karapatang maging malusog, karapatan din natin na makakain ng mga masusustansyang pagkain tulad ng gulay at prutas. Ayan. So, sa science, sa pag-aralan nyo din na may mga iba't ibang prutas at gulay na makakatulong talaga sa atin upang maging malusog. Ayan. At karapatan din natin na maging ligtas. Okay? Pag sinabi natin ligtas, safe, protected ka. Okay? Ang karapatan ng isang bata ay makakamit kung siya rin ay naninirahan sa isang ligtas, malinis at maayos na tirahan, of course, kasama ang kanyang pamilya. Okay? Isa pang karapatan, karapatan mo rin bilang isang bata na makapag-aral. So, karapatan mo din or right mo din na magkaroon ng kaalaman or matuto ng pagbabasa, pagsulat, at of course, yung pagbibilang. Ayan. So, karapatan mo yan. It is your right to have those kinds of rights. Okay? And, isa pa, karapatan mo din na malinang ang kakayahan at talento na ibinigay sa iyo ng Panginoon. So, meron iba sa atin, mahilig kumanta, magaling sumayaw. Iba-iba ang talento na binigay sa atin ng Panginoon at karapatan natin na mapaunlad o mahasa ang mga talentong ito.
karapatan mo rin na maglaro at maglibang. So may mga ibang subdivision, di ba? Or may mga ibang lugar na malapit sa ating bahay na may mga parke. Karapatan mo yon na magkaroon ng oras ng paglilibang at paglalaro. Okay? At karapatan mo rin na mahalin. So, ang unang nagmamahal sa atin mula pagkasilang pa lang ay ang ating mga magulang. Pero habang tumatanda tayo at habang lumalaki tayo, karapatin din natin na mahalin tayo ng ibang kapwa. And same with them, karapatan din nila na mahalin natin sila. Okay? Karapatan mo din na mabigyan ng maayos na tirahan. Okay? Bilang isang bata, mahalaga na may maayos kang bahay. Kasi kapag ikaw ay may maayos na bahay, magiging malusog ka, magiging protected ka, magiging ligtas ka sa anumang kapahamakan. Okay? And karapatan mo rin na matuto ng mabuting pag-uugali at magandang asal. So, bilang isang bata, karapatan mo na matuto ng mga dapat at tamang asal na pinapakita natin sa ating sarili, sa ating pamilya at sa ibang mga tao. Okay? At alam mo ba na ang bawat karapatan ay may katumbas na tungkulin? Mamaya malalaman natin kung ano ang mga tungkulin na ito. Okay? So ngayon, yun ang ating pag-aaralan. Pag sinabi natin tungkulin, okay, in English, ang direct translation niya ay responsibility or duty. So, pag sinabi natin tungkulin, ito yung dapat gawin ng isang tao. So, kanina sabi ni Teacher Sherin, ang karapatan na meron ka ay may katumbas na tungkulin. So, dahil meron ka nito, ano yung dapat mong gawin? Okay, yun yung pag-aaralan natin ngayong araw na ito. Okay, sabi sa Bible sa Efesos chapter 6 verse 1, mga anak, sundin ninyo ang inyong mga magulang sapagkat ito ang nararapat. Okay? So, Efesos 6:1. So, ano ba ang kaugnayan or connection ng verse na to sa ating pag-aaralan? Base sa verse na to sa Bible, ano yung sinasabi na tungkulin ng anak sa kanilang magulang? Di ba sabi natin kanina, ang tungkulin ay responsibility or duty mo na dapat mong gawin. So, based dito sa ating verse, ano yung dapat gawin ng isang anak sa kanilang magulang? Sige, go. Nagiginig ko yung mga sagot nyo. Ayan. So, base sa ating verse, so, tungkulin ng isang anak, okay, na sumunod sa kanyang mga magulang. Lalo na't nasa bahay lang tayo at mas marami yung time na nakakasama natin ang ating mga magulang, mahalaga na lagi tayong sumunod sa kanila. So, dahil mahal nila tayo at mahal din natin sila, so, yun yung pwede natin gawin to show our love for them. Susunod tayo sa kanilang mga sinasabi o sa kanilang mga utos. Okay? Pero, ang sabi dito sa ating pag-aaralan, hindi lamang may tungkulin tayo para sa ating mga magulang. Meron din tayong tungkulin sa ating sarili, sa ating tahanan, sa ating paaralan, at sa ating komunidad. Okay? So, hindi lamang para kay mom and dad. Meron din tayong mga duties or responsibilities na dapat natin ginagawa para sa ating sarili, para sa ating tahanan, paaralan, at komunidad. Okay? Unahin natin ang ating tungkulin sa sarili. Tungkulin ng mga bata na alagaan ang sarili at tungkulin din nilang mag-aral at linangin ang mga kakayahan at talento upang mapaunlad ang
sarili. So dahil meron tayong karapatan na binigay sa atin ng Panginoon, 'di ba karapatan natin na tayo ay maisilang, maging malusog, maging ligtas, tungkulin naman natin, dapat naman natin gawin na alagaan natin yung ating sarili at magkaroon din tayo ng pagkakataon na mag-aral at linangin or parang i-showcase, i-explore pa or pag-aralan ang ating mga talento. So, ilang halimbawa na mapapakita natin o magagawa natin ang tungkulin natin sa ating sarili ay unang-una, ang pagligo araw-araw. So, mahalaga iyan, lalo na't nasa bahay lang tayo. Hindi ibig sabihin na hindi tayo pumapasok sa school ay hindi tayo maliligo. Kailangan nating maligo araw-araw. Okay? Bilang pag-aalaga rin sa ating katawan, mahalaga din, okay, o tungkulin din natin na tayo ay kumain ng masusustansyang pagkain tulad ng gulay at mga prutas. Okay, so ayan, kailangan lagi tayong kakain ng gulay at prutas lalo na may coronavirus. Okay, kailangan natin na maging malakas ang ating pangangatawan. So, tungkulin din natin na magsipilyo ng ngipin pagkatapos kumain. Ayan. So, hindi tayo magtututbrush lang pagising o bago matulog. Pwede rin tayong magsipilyo pagkatapos na ating kumain. Okay? At matulog at magising ng maaga. Dahil nga nasa bahay lang tayo, mas madami tayong chance na matulog, pero huwag naman tayo magpupuyat. Okay? Matulog tayo ng maaga. Ito pa yung mga ilan sa mga tungkulin natin sa sarili. Tungkulin din natin na gawin ang alinmang tama at nararapat. Okay? Bilang mga bata at bilang mga Kristiyano, marapat lamang na malaman natin kung ano yung mga dapat natin gawin. Okay? Pero hindi lang dapat eh. Dapat alam din natin kung ito ba ay tama o nararapat. Okay? Yan yung ilan sa mga tungkulin sa sarili mo na dapat mong gawin. So, ito yung mga halimbawa kung paano mo mapapakita na iyong pinapangalagaan ang iyong sarili. Okay, next. Meron ka rin syempre tungkulin sa tahanan dahil binigyan ka ng karapatan na mapabilang sa isang um, um, maayos na tahanan o ligtas na tahanan, may tungkulin ka rin syempre na kailangan mong gampanan sa loob ng iyong tahanan. Sabi dito, marami sa mga karapatang nakukuha ng isang bata ang ipinagkaloob ng pamilya at tahanan. At dahil dito ay may mga tungkulin tayo sa loob ng tahanan bilang kabahagi ng ating pamilya. At meron akong ipapakita sa inyong mga ilang halimbawa kung paano natin mapapakita o magagawa ang mga tungkulin na ito. Una, sumunod tayo sa ating mga magulang at igalang ang mga nakatatanda. So, magsabi tayo lagi ng po at ng opo pag tayo ay nakikipag-usap sa ating mga magulang. Makinig sa utos at payo ng magulang. Magpaalam sa magulang kung saan ka pupunta. Pero ngayon, mas mainam na tayo lamang ay nasa loob ng ating bahay. Pero for example, bumalik na tayo sa school. Gusto mong makipaglaro sa iyong mga classmates dun sa lobby kasi tapos na yung klase natin. Magpapaalam sa magulang para para alam ni mommy or ni daddy kung saan ka niya hahanapin. Okay? Iyon ay tungkulin mo sa iyong tahanan. Magpakita syempre ng mabuting asal sa mga miyembro ng pamilya. So, may mga pamilya sa atin, nakasama natin ang ating lolo't lola, di ba? So, marapat lamang na atin silang galangin. So, kapag nakita natin sila from school, mag-bless tayo. Lagi tayong magsabi ng po and opo. Huwag tayong magdadabog. I-hug natin sila lagi. Okay? Ito yung mga ilan sa mga
sa mga ways kung paano mo mapapakita na love mo sila. Okay? At dahil nasa loob din tayo ng bahay ngayon, dahil nga wala tayong pasok, mainam din na matuto tayong tumulong sa mga gawaing bahay. Okay? May ilan sa atin na marunong lang magwalis, marunong maghugas ng pinggan. So, very good yun kasi natutulungan natin si mommy and daddy sa mga gawaing bahay. At bilang isang bata, makakatulong din tayo sa pagtitipid ng tubig at kuryente. So kapag pagtapos mo maligo, i-make sure mo na yung gripo nyo nakasara para hindi tumutuloy yung tubig, para hindi nasasayang yung tubig. At kapag walang gumagamit ng kwarto o ng ilaw, patayin lagi ang ilaw para hindi rin sayang sa electricity o sa elektrisidad. Okay? So, ngayon naman, dadako tayo sa ating tungkulin sa paaralan. So, dahil nga ang bawat bata ay may tungkuling mag-aral ng mabuti at sumunod sa tuntunin at sa mga otoridad ng paaralan, ipapakita ko sa inyo ang ilan sa mga halimbawa kung paano natin mapapakita ito. Okay? Dahil binigyan tayo ng Panginoon ng karapatan na makapag-aral. Okay, yung iba nakapag-aral pa sa magandang school katulad ng GCF, ICS, meron tayong tungkulin o dapat nating gawin para sa atin namang paaralan. Okay? So, ito yung mga ilan. Una, pumasok sa tamang oras, mag-aral ng leksyon at gawin ang mga takdang aralin. Okay? Dahil tayo ay ngayon, online learning, mas maganda siguro kung meron tayong kusa o meron tayong love for learning pa rin kahit na nasa bahay tayo. So, pag alam nating may assignments tayo dapat nating gawin muna natin yun before tayo mag-play para mamaya pag naglaro tayo, okay na, wala ka nang aalalahanin na gagawin. Okay? So, ito yung ilan sa mga bagay na mapapakita mo ang tungkulin mo sa loob ng paaralan. So, kapag tayo ay nasa loob din ng school natin, di ba? Nung tayo ay nandun pa sa ating loob ng sa loob ng ating classroom, tungkulin din natin na pangalagaan ang ating silid-aralan at gamit sa paaralan. So, yung mga chairs, yung walls, hindi dapat natin sinusulatan. Yung ating school, dapat pinapanatili natin itong malinis. Kasi ito yung isang way to show yung responsibility natin o yung mga dapat nating gawin para sa ating paaralan. And of course, kapag nagtuturo si teacher, kahit na sa loob o labas man ng paaralan, kahit online learning pa yan, kailangan nating makinig sa kanyang itinuturo. Okay, nakikinig ka ba ngayon? Ayan. Alam ko nakikinig ka eh. Sana talaga nakikita ko kayo. Pero, ayan, anyways, back to topic. So, ayan, isang way din para mapakita natin ang tungkulin natin sa paaralan ay ang pagsunod sa mga utos ng paaralan. So, di ba, nung nasa school tayo, laging sinasabi ng mga teachers na don't run sa hallway kasi para rin yun sa inyo, para hindi kayo ma-aksidente. At kailangan nating sumunod dito dahil ito ay ating tungkulin. And of course, kasama sa ating tungkulin ang paggalang sa ating mga guro at mga kaklase. So, one way then to show our respect for them. Okay? So, last, meron din tayong tungkulin sa ating komunidad. Okay? Bawat kasapi ng komunidad ay may karapatang tinatamasa. May mga programa o proyektong ginagawa ang komunidad upang maitaguyod at mapangalagaan ang karapatan ng mga mamamayan. Naalala nyo ba nung nakita natin si Barangay Captain Raymond Lising? Diba? Meron siyang mga proyekto. Merong proyekto ang barangay na binibigay sa atin o ipinatupad sa ating barangay para tayo ay magkaroon ng para makamtan natin yung mga karapatan na dapat nating nakukuha. For example, ang ating barangay,
naglagay sila ng mga CCTV sa mga kalye, sa roads, 'di ba, sa bawat street. Bakit? Kasi bilang isang bata, karapatan mo na maging ligtas. And ito yung isang way para mapakita ng komunidad na gusto nilang makuha mo itong karapatan na to. Pero dahil meron ka ng karapatan na ito, ano ba yung tungkulin mo o dapat mong gawin to parang to return yung karapatan na binigay nila sa iyo. Okay? Ito, ito ang ilang halimbawa. Una, igalang ang watawat ng bansa. So pag assembly area na, pag nag-assembly tayo sa ating assembly area, 'di ba? Kunyari, naglalakad ka, galing ka ng washroom, tapos narinig mo, tumugtog na ang lupang hinirang. Patuloy ka bang maglalakad at hindi hihinto? Okay, mali yun. Dapat hihinto tayo at lalagay natin ang ating kanang kamay sa ating dibdib at kakantahin natin ng buong puso ang national anthem natin. Okay? So, ito yung ito yung isang way ng pagpapakita natin ng paggalang natin sa ating watawat. Okay? And isang way din para mapakita natin ang tungkulin natin sa komunidad ay ang paggalang sa karapatan ng ibang tao. So, meron tayong mga kasama sa ating komunidad. For example, sila ay bulag, wala silang nakikita. Meron din naman ng mga naka-wheelchair. So, mapapakita mo ba ang tungkulin mo sa komunidad kung pagtatawanan mo sila or papakitaan mo sila ng masamang pakikisama? Iba hindi. So, isang way din ng pagpapakita ng paggalang sa karapatan ng ibang tao ay ang paggalang sa kanila bilang isang tao mismo. Okay? So, pwedeng pag may nakita kang bulag na tumatawid sa kalsada, pwede mo siyang tulungan or pwedeng magtawag ka ng ibang mas matanda, mas nakatatanda sa iyo para siya naman yung tumulong doon. Okay? So, ito yung mga ibang ways or ilan sa mga paraan para mapakita natin ang paggalang sa kanila. Okay? And maging kapaki-pakinabang sa komunidad. Bilang bata, ito yung mga ilan na pwede natin gawin bilang magkaroon tayo ng pakinabang sa ating komunidad. Number 1, pwedeng yung mga basura natin, itapon natin yun sa tamang basurahan, hindi natin itatapon sa kalsada o o parang ikakalat lang natin somewhere. Hindi. Isang paraan para masabi natin na may pakinabang tayo sa komunidad ay itapon natin yung ating basura sa tamang basurahan. Okay? And susundin natin ang batas o mga batas o alituntunin sa ating komunidad. So, pag nakita mo bang red yung nandoon sa stoplight, tatawid ka ba? Hindi. Dapat hihintay natin na mag-green ito para yun kasi nag-i-indicate na pwede na tayong tumawid. And ito yung isang way to show yung pagsunod natin sa mga traffic rules. Okay, pero madami pang ibang way. Ito lang yung ilang sa mga examples. Okay? And tandaan natin na ang bawat karapatan na meron tayo ay may kaakibat na tungkulin na dapat nating gawin. Okay? So, bilang isang batang Filipino, be thankful na meron tayong mga karapatan na ganito na binigay sa atin ng Panginoon. Pero wag din natin kalimutan na sa bawat karapatan, okay, in every right na binigay sa atin ng Panginoon, meron dapat tayong gawin sa na part natin. Okay? So, dun sa mga diniscuss ni Teacher Sherry, yun yung mga ilan sa mga tungkulin na kailangan nating gampanan para sa ating sarili, sa ating tahanan, sa paaralan, at sa komunidad. Okay? So, bago natin i-end itong video na to and hayaan ko kayong makapagsagot ng ating mga pagsasanay, magkaroon muna tayo ng short exercises. Okay? So, ito ang gagawin ninyo. Thumbs up or thumbs down.
Okay? Magpapakita ako sa inyo dito ng isang pangungusap. And then, mag-thumbs up lang kayo or mag-thumbs down kung ano yung dapat na wastong sagot. Okay? Thumbs up kapag tama and thumbs down kapag mali. Okay? Number 1. Tungkulin ng isang batang Filipino na kumain ng masustansyang pagkain. So, thumbs up o thumbs down? Thumbs up. Very good. Ayan. So, mahalaga na kumain tayo ng masustansyang pagkain. Okay, next. Igalang ang ating mga magulang. Thumbs up o thumbs down? Ano kaya ang sagot? Thumbs up. Very good. So, mahalaga, di ba? Diniscuss natin kanina, mahalaga na nagalangin natin ang ating mga magulang. Very good. Okay, this one. Okay, huwag tumawid sa tamang tawiran. Huwag tumawid sa tamang tawiran. Thumbs up o thumbs down? Thumbs down. Very good. Next. Magtapon ng basura sa daan. Ano kaya ito? Thumbs up kaya ito o thumbs down? Thumbs down. Very good. So, dapat yung mga basura natin, hindi natin tinatapon na sa daan. Dapat natin itong tinatapon sa tamang basurahan. Very good. Maligo araw-araw. Tungkulin ba ito ng isang batang Filipino? Thumbs up o thumbs down? Thumbs up. Very good. Ayan. Sino na yung nakaka-perfect dyan? Very good ah. Next. Makipag-away sa kaklase. Ano kaya ito? Thumbs up kaya ito? Thumbs down? Ha? Sabi niya thumbs up daw Mali. Ito ay thumbs down. Very good. Hindi dapat tayo nakikipag-away sa ating kaklase kasi dapat inirespeto natin ang ating mga guro at ating mga kamag-aral. Okay? Very good. Next, makinig sa ating mga guro at magulang. Thumbs up, thumbs down? Thumbs? Patingin nga na kamay. Thumbs up. Very good. Okay. So, ito yung mga ilan sa mga pagsasanay na kailangan natin gawin para sa ating Aralin 16. So, katulad ng usual, sasagutan nyo ito sa inyong AP Workbook Part 2. And then, pipicturean ito. And then, ipopost doon sa ating Google Classroom. Make sure na pinindot ninyo ang turn in or yung doon sa iba, mark us doon. Okay? Para makuha ni Teacher Sherin at ma-notify ako na natapos niyo na yung inyong pagsasanay. Okay? So, ito yung mga pagsasanay na kailangan ninyo gawin. So, meron doon sa page 67 na part ay ikaw naman. So, i-drawing nyo yun doon. So, read the instructions and then kailangan ninyo gawin yun. Okay? So, for pagsasanay A, page 68, pagsasanay B and C sa page 69. Meron sana tayong sasagutan na pagsasanay D, kaso hindi na gumagana yung link ng YouTube. So, wag na lang natin sagutan yung pagsasanay D. Okay? So, ito lang yung kailangan natin gawin. Ikaw naman, page 67. Pagsasanay A to C, page 68 to page 69. Okay? So, ayun lamang. Kung kayo ay may ilang katanungan tungkol sa ating aralin, pwede kayo mag-comment dun sa ating Google Classroom or pwede nyo rin akong i-direct ang tanungin or i-message sa Google Hangouts. Okay? So, ayun lamang. Sana natuto kayo at sana nagustuhan ninyo ang ating bagong aralin. So, mag-ingat. Lagi tayong magdasal. Lagi tayong kumain ng gulay at prutas. Okay? At sana ay magawa din natin yung mga aralin na binibigay sa atin ng ating mga guro. Hindi lamang sa AP at Filipino, kundi sa math din, sa science, sa reading. Okay? So,
Paalam sa inyong lahat. Magkita-kita tayo next week. Okay? Para sa ating bagong aralin. Bye-bye!